Ito hon, matatapos na ho ngayong Marso, ito hong buhay ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. So, pero wala pong naipakulong ni isang malaking isda na sinasabi. Ibig sabihin, yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, wala pong nakulong Di po ba? At mukhang talagang parang ginawang ano lang ho ito. Yung pampakalma ho sa maraming tao na nagalit noon sa pagbubunyag dito po sa malakihan ho at talagang big time na nakawan yung sa flood control projects, di po ba? At kung niyo pong matatandaan at buwan na ho ang nakakaraan. Parang kailan lang ho mga kababayan, pero naku, naka-6 na buwan na pala mahigit. Ay naglabas po ng Executive Order number 94 para po sa 3-member mga miyembro po. At itong ICI na ito, yan po yung nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. At ang sabi niya, September 11, 2025 yan. So tagal na ho. September, October, November, December, January, February, March. Hanggang March na lang ho itong ICI, yung buhay ng ICI. So, parang wala ho nangyari mga kababayan, mukhang nabudo lang po ang taong bayan ho rito sa nangyari na kung saan ay pakunwari. Parang wala ho nangyari, At alam nyo, laki ng ginastos pa ho natin yan, Milyong-milyong piso ang ginastos po ng ating gobyerno, pera po ng taong bayan, taxpayers' money, dito po sa ICI na ito. At talagang wala ho, ultimo itong si si mamayang Liberal Party List, Representative Laila de Lima, talagang nagpahayag po ng pagkadismaya. Dito po sa na kung saan ay meron na pong desisyon na ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na formal na pong lulusawin o i-abolish ito hong ICI na ito, Independent Commission for Infrastructure. Na kung saan ay nilikha para mag-imbestiga dito po sa mga di umano'y anomalya sa flood control at iba pang infrastructure projects. Kayo ho mga kababayan, parang wala naman kasi yung mga pinatawag ho mga kababayan binabi, lalo na yung mga, ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez, ipinatawag. At wala ho nakaalam ni isa man lang na na mga reporter kung ano ang pinagsasabi roon ni Romualdez sa ginawang hearing o pagkapatawag sa kanya ng itong ICI na ito, kung talaga bang inimbestigahan itong dating speaker o pagdating doon nagkwentuhan lang po sila at nagkunwari na inimbestigahan. Wala po nakakaalam kasi wala pong live streaming hindi pina-live stream yung mga hearing at pagpapatupad o pag-iimbestigahan itong ICI. Kaya wala pong nangyayari. So, kaya nga ito, may naglabas kukunin ko na rin ito, naglabas ng statement itong si De Lima na nabiguraw po na tuparin ng Pangulo ang kanyang pangako at na talagang seryoso raw po na marami raw pong ipakukulong. Kaya nyo pong matatandaan mga kababayan. Noong Disyembre, di ba, holiday season, ang sabi niya nako, hindi magiging merry ang Pasko na mga sangkot dito ho sa anomalyang ito, sa flood control project. Yun naman nangyari ho mga kababayan, di ba, tuloy ang ligaya. Hanggang ngayon ay nandiyan po at talagang ninanamnam ho yung mga ninakaw ho, di ba, na mga nasangkot ho dito sa anomalyang ito sa flood control project na ito mga kababayan. At yun ho, talagang wala naman nakulong ni isa man ho sa binanggit ho na contractor. Kung nyo po matatandaan mga kababayan, di ba, kasama ho dyan mismo si Senator Ping Lacson nagsabi, yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na meron daw pong at least 67 congressman na contractor pa. Wala nakulong. Parang wala akong nakasuhan mga kababayan. Di po ba? So naglolokohan lang mo tayo. At hanggang ngayon ay tuloy-tuloy, puro imbestiga. Tapos na ho. Hanggang March 31 na lang po
ito hong operasyon ng ICI. So, wala ho nangyari. Ito, balikan ho natin at yung mga naunang pahayag, talumpati ni Pangulong Marcos Jr. dito po sa paglikha ng independent na commission. Parang ano po, ano ho siya tingnan nyo, excited ho ang Pangulo na kung saan sabi niya ay ito kinreate natin itong na komisyon na ito para talagang seryoso na imbestigahan at papanagutin. Ito raw pong ito raw na mga anomalya sa ating gobyerno. At kanyang sinabi ho, ito, tingnan natin mga kababayan. Ito, nakalagay pa. Sabi ng ito sa press list po ng PCO, no? Ayan, sabi, PBBM grants broad powers to Independent Commission for Infrastructure under EO94. Ayan, sabi ho. Tapos, ang sarap pakinggan ho, mga kababayan, nang nilalaman ng EO na ito. Ang sabi, itong ICI, yung kanilang powers and functions ay necessary to carry out its investigation into anomalous flood control and related projects ng DPWH sa nakalipas na 10 taon. Yun ho mga kababayan. Tapos ang binabanggit, ito, any government official or personnel who delays, may magpapaantala raw, at hindi raw po makikipag-cooperate dito sa trabaho ng ICI ay mananagot at maharap sa anumang kaso. Ang bibigat ho ng mga nakapaloob ho rito sa EO94 na ito, mga kababayan, pero wala rin nangyari. Ito, pakinggan ho natin yung naunang explanation ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pag-create ng EO94. Kaya balikan lang ho natin kasi parang nabudol ho ang sambayan ng Pilipino Kasi ang pangako ho nila ay may mga malalaking isda ang ipakukulong at mapapanagot dito ho sa flood control projects na ito. Wala po ngayon Hanggang ngayon, lahat ho tayo mga Pilipino nga ho tayo, mga kababayan. So, talagang, sa aking pananaw ho ito, mga kababayan, bilang isang komentarista, kaya binuo itong ICI, ang sabi ho niya ay, ako sa tingin ko lang, parang pakalmahin po ang tao para kumalma at palitawin na hindi siya kasama o involved dito sa kasong ito. At ang sabi nga ho, ito, ipapanood ko rin ho sa inyo mga kababayan mamaya, yung may tigas pa ng salita ni Claire Castro na talagang ang Pangulo raw handang sumailalim sa investigasyon. Ako, Diyos ko po. Ito, panoorin niyo muna. Itong si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pagpapaliwanag kung bakit niya nilikha ito pong ICI. Si Pangulong Marcos Jr., panoorin po natin. We have to get something done as quickly as possible. Hindi pwedeng mapanis lahat nitong information na binigay ng taong bayan doon sa isumbong mo sa Pangulo. Kaya sabi namin, bilisan na lang talaga ninyo. And that's why they have to meet as often as possible. That is for them to decide. They have already decided to meet today to make the organizational decisions that need to be made, i.e., how the Secretariat is going to be organized, what sort of people they need to bring that, where their offices will be, kahit yung mga forms na gagawin para doon sa commission, they have to set that. And when asked how often you plan on meeting, ang sagot sa akin, araw-araw. They will meet every day. And either privately or they will hold I don't know if they plan to hold hearings in public. It's all up to them. What I want to stress here is that the independent nature of this commission. Hindi kami makikialam sa trabaho nila. Yan po, napanood nyo. Talagang parang excited talagang ang Pangulo emotional pa na talagang parang talagang totoo na may mananagot Nung pinapanood ko itong kanyang pahayag at paliwanag, parang nagdududa ako na
O hindi nagdududa, parang nakumbinsi ako na may maikukulong. Naku, mukhang may makukulong, mukhang totohanan to ah. O yun, pero ngayon ho, wala ho. Budol ho pala tayo.